Okay, good evening everyone. I really thankful for this evening that we can continue again our online gospel devotion. Thank you for your cooperation, inyong pag-support sa ato nga activity. Actually, yan ni sa Ginoo gi-design aron nga natay mga knowledge, natay mga kahibalo diya sa balaan nga pulong sa Ginoo. So karong gabi sana pod ka balaan nga pulong sa Ginoo ato basahon diya nato ibase ang atong devotion karong gabi sa Ezekiel kapitulo 18 versikulo 30. Ezekiel 18:30. Ako basahon din busa silutan ko kamo o katawan sa Israel ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, paginulsol kamo o biyae ang inyong mga sala aron dili kamo mamatay. Muampo taw saba. Nangit nga Dios, salamat karong gabi nga makapadayon kami sa imong baton. Hatag nimo kini diya kanamo nga opportunity aron nga meditate kami Ginoo sa imong balang pulong. Panalangini kami, atagi kami Ginoo special understanding aron nga na kami mga lesson makuha pinaagi niini magamit namo Ginoo sa amo nga pagkinabuhi niining kalibutan. Kalikay kami Ginoo sa mga butang, sa mga sala nga dili makapahimaya ngadto diya kanimo. Salamat sa support sa mga viewers, mga friends nako Ginoo. Salamat gid sa ilang kasing-kasing nagsuporta Ginoo niining buhaton. Panalangin sila, panalangin kim tanan. Kang Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig kining tanan. Amen. Okay, bali karong gabi mao na po ni ang atong basis sa atong pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo diya sa versikulo 18 30 chapter 18 sang Ezekiel verse 30. Busa silutan ko kamo o katawan sa Israel ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, paginulsol kamo ug biyae ang inyong mga sala aron dili kamo mamatay. So mao ni ato basihanan karon sa karong gabi sa ato nga pagtuon sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ang topic nato is this: God judge people based on their actions. God judge people based on their actions. Mao na ato nga ato nga topic karong gabi ang Ginoo magahukom diya kanato basihanan ang ato pagkinabuhi niining kalibutan. Not necessarily pointing to Israelites, kundi nga pwede nato ni personalize nga ang Dios di ay maghukom diya kanato ang basihan niya kung paano ta magginabuhi niining kalibutan. So morning nga pulong sa Ginoo ato basihan aringon niya din and that repentance is the way to avoid distractions. So tanan nato nga ginabuhat dinhi sa kalibutan naayawi di ay nga dili ta maabot sa kalaglagan sa distractions. Ang i-avoid nato ang mga sala nga ato nga mahimo. So ari ang iyang gamay nga explanation accountability. Ang tao kung unsa man ang iyang pagkinabuhi nining kalibutan naa gid say tulubagon, na say accountability atubangan sa Ginoo kay diya man ibase sa Ginoo ang iyang paghukom diya sa mga tao. People are accountable to God for their sins. Ang mga tao accountable na sa tulubagon sa Ginoo
sang ilang mga sala nga mabuhat. That is why way back diya sa mga Israelites, giingnan sila sa Ginoo nga silutan ko kamo o katawhan sa Israel kay tungod sang inyong pagkinabuhi. Pagkinabuhi na sense nga nagahimo sila mga dautan. So diya amo nang basihanan sa Ginoo ang atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. And then in spite of that, ang Ginoo naghatag sang mga solusyon. Silutan ta pinaagi sa ato nga pagkinabuhi sa Ginoo, hukman ta sa Ginoo pinaagi sa ato nga pagkinabuhi. But ang solusyon sa Ginoo is repentance. Mo hinulsol ta sa atong mga sala nga mahimo, and then pasayloon ta sa Ginoo. Mao nang ingon sang unang Juan 1:9, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mangayo ka pasayloan sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. Mao na nga in spite nga may sala ta, makasala ka, pasalamat ka nga napay Ginoo nga naghatag sang higayon nga ang tao nga maginulsol then iya gid pasayloon. Good evening dia sa kay Ma'am Gerly Sumuroy, salamat sa imong pag-uban. Sa repentance, God wants people to repent so they can be forgiven and receive God's blessings. Sa makita nato ingon sa Ginoo diya pag ginulsol kamo, ingon sa mga Israelinon diya ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Busa ingon niya pag ginulsol kamo og biyai ang inyong mga sala. So gipaklaro gid sa Ginoo nga kung naakay sala, naapay solusyon, hinulsol ka. Kay ingon niya, maginulsol ang tao, they can be forgiven and receive God's blessings. Makadawat ka sa panalangin sa Ginoo. Number 1 nga panalangin nga ihatag sa Ginoo ang kinabuhing dayon, eternal life nga ihatag sa Ginoo. Repentance, and then another one is individual responsibility. Ang amahan, ingon niya diya, ang amahan wala siya itulubagon sa sala sa iyang anak. Ang anak maupod. So individual responsibility. People are responsible for their actions. So tanan nga tao na atay responsibility kung giunsa nato pag kinabuhi niining kalibutan, basihan na sa Ginoo sa iyang paghukom diya kanato. That is why God judge people based on their actions. So hope and pray nga ng taon na to ato kaugalingon, atubangan sa Ginoo. And then ari pagyod ang usa pagyod, repentance, individual responsibility, and then eternal life. Maunang maunang number 1 nga blessings makuha nato diya sa Ginoo. Kay kanang uban nga mga blessings, material blessings maybe kuan na siya, passing by, dinira na sa kalibutan. Ang eternal life didto na ni sa kauban nimo ang Ginoo. Eternal life, God will give eternal life to those who to those who repent. Ang atagan na niya katong naginulsol. Hinulsol or ingnon nato pag ingon ni repentance is a change of mind. Nay usog siya sa iyang pagkinabuhi. Nidawat siya sa Ginoo, and then pagpamatuod nga tinuod ang iyang pagtuo sa Ginoo, biyaan niya ang iyang mga sala. So mao ni nga karong gabi mga gamay nga ato na po mga matun-an. Ezekiel 30 18:30 says, "Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, says the Lord God. Repent and turn from all your transgressions, so that iniquity will not be your ruin." Aron dili ka madaot, ingon sa Bisaya, aron nga dili ka mamatay, so biyaan nimo ang imong sala, mamatay or silutan sa Ginoo. So mao na nga
paano maniya mga gamay ng mga explanation ingon niya, the Lord God is saying that He will judge each person in Israel based on their own actions. He is also calling on the people to repent and turn away from their sins. So kinanglan biyaan nila ang ilang mga ginabuhat nga sala. So karong gabi mga kuno painomdom diya kanato butang nato sa ato kaugalingon nat ni sarili nga we are looking for the Israelites kundi diya sa ato kaugalingon. The same is plano sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo based sa ato nga actions, based sa ato nga mga binuhatan diri sa kalibutan. Not necessarily nga ato binuhatan mo makadala diya sa ato sa kaluwasan, kundi nga ang ato pagbuhat resulta na sa tinuod nato nga pagtuo ngadto sa Dios. So mao na nga ingon isang sa Ecclesiastes, Ezekiel chapter 18 is that people will be rewarded for their good actions and punished for their bad actions. So mao nang 18:30 gipakita diya nga ang tao kung maghimo siya maayo hatagan pud siya reward, panalangin sa Ginoo. The same is sa ato kung maghimo kag maayo hatagan gid ka sang reward pud sa Ginoo, mga panalangin sa Ginoo. Hatagan ka sang sa ato pa nga sa Ilonggo is purong-purong o hatagan ka sa mga blessings sa Ginoo. But ingon niya, punish to their bad actions. Kung sala ang imo nga gibuhat, then pinahan ka sa Ginoo, silutan ka sa Ginoo kung sala ang imong pagkinabuhi. That is why ingon niya, it also teaches that a person is not responsible for the sins of their parents or children. So ari ingon niya din tanan-tan atay responsibility, but ang bata wala siya responsibilidad sa sala sa iyang sa iyang anak sa iyang amahan. The same ang parents wala po siya responsibilidad sa sala sa iyang anak. Kay tanan-tan atay tulubagon at tubangan sa Ginoo. Ang ato ra igora ta maghatag og counsel diya kaniya sa imong anak. Kung nakasala siya, di hatagan rin mo siya counsel, mga laygay aron nga magbalik siya sa eksaktong nga mga pagbuhat. So mao ni nga karong gabi mao ni ako magipakamaayo nga ato tun-an. Yari pagid ingon niya din this verse means that God will judge people for their sins, but that He prefers that they repent and be forgiven. Ingon sa Ginoo din ingon sa balang kasulatan, hukman ta sa Ginoo base sa ato nga mga sala, tungod sa atong mga sala. But ingon niya, gusto gid unta sa Ginoo nga maginulsol ta sa ato nga mga sala. Gusto sa Ginoo nga ang tao maginulsol sa ilang mga sala at tubangan sa Ginoo. So sa ato pa diya nato makita kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo diya kanato. Nga ingon niya diya sa Roma 5:8, ingon niya diya gipakita sa Ginoo ang iyang dakong gugma diya kanato. Nga bisan makasasala kita, si Kristo Jesus nang imatay alang diya sa atong mga sala. So mao ni ang buot ipasabot din nga silutan ta sa Ginoo tungod sa atong sala, but gusto sa Ginoo nga ang tao maghinulsol. Mao na ingon sa Bisaya is pag hinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mamatay, agud hindi kamo mapatay. Sa kabayonta nga makatudo na po ni sato. It also emphasizes that God is not
ruthless or without mercy, and that people have a chance to change their ways. Ingon niya ang Ginoo dili nga suko gid kaayo sa ato, dili nga silutang kadayon sa Ginoo, kay gihigugma man ka sa Ginoo. Naagid ay kaluoy ang Ginoo. Ang Ginoo na ikaluoy nga gusto niya ang tao, giyatagan niya sang higayon nga mag-usab ang iyang pagkinabuhi. Na siya chance to change their ways sa iyang pagkinabuhi. So bisag kita nung naakay nahimo ng mga dili makapahimaya ngadto sa atubangan sa Ginoo, ang Ginoo nagahulat sa imong pag-usob sa imong mga gibuhat nga dili makapahimaya sa Ginoo, or kung may sala ka nga gihuna atubangan sa Ginoo. Good evening dia sa kay Lizel. Bunghay, salamat nga padayon kamo sa support kay Ma'am Abilina Alabi sa Dakong Kugon. Salamat sa imong padayon nga pag-support. So mao ni ato nga kuno karong gabi butang nato permi sa ato nga una-una. Busa silutan ko ingon sa Ginoo, silutan ko kamo o katawhan sa Israel ang matag-usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, paginulsol kamo og biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mamatay. So ari ang lesson na makita nato, no. Okay, ari man lesson nga ato makuha. Number 1 is key takes aways or lessons nga ato makuha karong gabi. Base nining Ecclesiastes 18:30. People are accountable to God for their sins. Mao na permi butang nato sa atong nauna, no. Ang tao naagid siya'y tulubagon sa atubangan sa Ginoo tungod sa iyang sala. So nakita man sa mga tao wala, ang Ginoo nakaibalo sa iyang kasing-kasing. So nasa tulubagon na tubangan sa Ginoo. And then ikadua, God wants people to repent and turn from their sins. So ikadua is ang Ginoo gusto nga ang tao maghinulsol, dili siya gusto nga ang tao maabot sa iya sa punto nga malaglag ang iya nga kabuhi, ang iya nga kinabuhi. So gusto sa Ginoo nga ang tao gyud maghinulsol sa ilang mga sala kag magmalipayon sa pagpakig-uban diya sa Ginoo. God wants people to repent and turn from their sins. And then another one is this. God will give eternal life to those who repent. Hatagan niya sang kinabuhi, ang Ginoo mohatag sang kinabuhing dayon kung ang tao maghinulsol sa iyang sala. Kay mag-ingon ka gani nga repentance is a change of mind. Kung sa kuan panon na matalikod gid ka, talikdan nimo ng mga sala nga imo ginabuhat, and then itugyan ka na sa Ginoo. So tagan ka sa kinabuhing dayon sa Ginoo kung talikdan nimo ang imong sala o kilalahon nga si Kristo Jesus mao ang imong manluluwas. Ari usa pa gyud ningon niya, God values life above all else and is open to human repentance and change. Gihatagan na siya dako nga hibugaton sa Ginoo ang kinabuhi sa tao over all else, labaw kay sa tanan ni ining kalibutan nga naman. Kay ang tao gihatag maora na siyang panginmatyan sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo tungod sa atong sala. Above all else, ang Ginoo gyud gihatagan niya dako nga hibugaton, dako nga value ang tao. Mao na nga gusto niya nga ang tao maghinulsol gyud sa ilang mga sala. And then another one is this.
Repentance is an active step in a new direction. Sa kung gadrilling ka, galakad pasulong ka mo pabalik ka. So that is repentance. Nagahimo kag sala, biyaan mo ng sala, buhat ka na og maayo. That is active step in a new direction. New direction nimo kung tinuod ka ng kwan na hinulsol sang imong mga sala, muusob ka sang imong pagkinabuhi. Repentance is the first step toward transformations. So mao na first steps, unag yun nga buhaton sang isa ka tawo aron nga mag-usob ang iyang kinabuhi is mahinulsol gid siya. That is why we very thankful for the daghang mga tao nga giilang nagabuhat og dautan, but tungod nga naginulsol sila sa ilang mga sala, nagalagad sila diya sa Dios. Nakita ang dako kayo nga transformation sa ilang mga kinabuhi. So mo ni ma-challenge diya kanato karon. Repentance is not a matter of bearing guilt as a burden. Dili ang gitawag nga repenta ang paginulsol, dili ra nga moingon ka nga sorry dako kayo nga ako nahimo nga sala, pero padayon ka gihapon, dili na siya mao ang repentance. Kung naginulsol ka, biyaan gid nimo ang imo nga ginabuhat nga sala. Okay, good evening dia sa kay Leolando Mulita. I think pastor pastor ka sa good evening dia sa imo. So mo ni ang mga reminders dia kanato. Key points for Ezekiel 18:30 is this: individual responsibility. Ako may responsibilidad, kamo naapod kamo responsibilidad. Tananta may responsibilidad ta atubangan sa Ginoo. And diya nabase ang paghukom sa Ginoo diya kanato. Individual responsibility. God judges each person based on their own choices. Depende sa ato pagpili. Pasalamat ta nga gihatagan ta sa Ginoo sang sang higayon sa pagpili. Mupili kag maayo, hatagan kag panalangin sa Ginoo. Kung pilion nimo siya, panalanginan ka sa Ginoo. Pero kung isalikway nimo ang Ginoo, silutan pud ka sa Ginoo. So natay choice, not the action of others. Imo gina siya choice, imo gina pagkinabuhi. Mao nang basihan sa Ginoo. The same repentance is possible. No matter how far you've strayed, God is always ready to forgive those who sincerely turn away from sin and seek God or seek Him. So bisag layo ka na kaayo kisa ma-fail na to nga layo ta kaayo sa Ginoo. Kisa ang mga tao wala na gid siyang una-una sa pag-ala sa Ginoo. Pero ingon niya, ang Ginoo is always ready to forgive. Pag paduol ka sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. Kung sincero ka nga nagpangayo sang kapasayloan sang imo nga mga sala. So hope and pray for this evening, makapainomdom na po ni diya kanato ang balaan nga pulong sa Ginoo. Choice to change. So imo na pagpili. Pili ka nga muusob ka, nga mag-usob ang imong kinabuhi. Magliwat ang imong nga pagkabuhi diri sa kalibutan. You have the power to choose to live a different way or a different life. Imo na pagpili kung gusto nimo nga ang imong pagkinabuhi maayo, imo na siya pagpili, ubanan ka sa Ginoo. Mao na nga ingon sang ingon sa balaan nga kasulatan nga kung
maginulsol ka sang imong mga sala, hindi gi ka pagpasagdan sa Ginoo. So you have the power to choose to live a different life, to turn away from your past and embrace the new path. So balik imo talikdan tong mga nahimo nimo nga hindi makapahimaya sa Ginoo, kag i-embrace nimo ang bag-o nga pagkabuhi diya atubangan sa Ginoo. Sa kabayonta nga paano napatay gamay nga paano how to apply this verse in your life or in our life. Paano nato kini apply kuno sa ato nga kinabuhi? Sa murag mga Ilonggo man tatanan, pero gagamit lang ko sang Bisaya kay ang akon ng mga silingan ri nagapamati man sila. So hope and pray nga makaintindi lang kamo man. So how to apply this verse in your life? Number 1 is reflect on your actions. Take time to honestly examine your life and identify areas where you need to repent and change. Imo ikon usisaon nimo ang imo nga kaugalingon kung diin nga parts ang imo nga pagkinabuhi nga kinahanglan nimo nga maginulsol kag mag-change, magbag-o sang imo nga pagkabuhi. Agud nga ma-apply nato sa naton sa aton nga pagkabuhi adlaw-adlaw. Kinahanglan nato kini reflection on your actions and then seek God's forgiveness. This is a very important. Confess your sins to God and ask for His grace to overcome temptations. Itugyan sa Ginoo ang imo nga mga sala kag pangayo sang grasya sa Ginoo, sang bugay sa Ginoo nga whatever temptations mag-abot da sa aton o sa imo ma-overcome nimo. Kay Ginoo lang nang makahatag sang power sa aton nga ma-overcome nato mga temptations. Another one is commit to transformations. Make a conscious decision to turn away from harmful habits and live a life aligned with God's will. Ari ang isa diri. Make a conscious decision to turn away from harmful habits. May mga ginahimo kita adlaw-adlaw nga makaguba sang aton pagkinabuhi. Ang mga vices nga makaguba sa aton nga ang mga habits sa nga makadaot sang aton nga pagkinabuhi, aton na siya biyaan. Kay ang atong kinabuhi gihigugma ginato ang atong lawas. That is why everyday nagapaligo ka kay hindi ka gusto nga masakit ka, hindi ka gusto nga magsakit. That is why maligo, di ka magsiglakaw sa init kay palangga nimo ang imong lawas. That is why kanang mga habits nato nga makaguba sa atong lawas, makadaot sa atong lawas, hindi kuno na siya maayo gyud. And ikaduha is gipanginmatyan kini sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo ang atong lawas kay palangga ni siya sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo nga gamiton nato kini sa paghimaya diya kaniya. Sa commit to transformations, change, make a conscious decision to turn away from harmful habits and live a life aligned with God's will. Pag kinabuhi ka nga sunod gyud diya sa kabubuton sa Ginoo. And then ari ang last is application. Confess and repent. Mo na ato application, no?
i-apply nato ni sa ato nga kinabuhi kung nakasala man ka sa Ginoo, kung nakapasubo man ka sa Ginoo, i-confess na sa Ginoo kay ang Ginoo is ready sa pagpasaylo sa ato ng mga sala. Confess and repent. Acknowledge your sins and turn away from them. Ang kuna imo sala, kagbiyae ka na nga sala. Talikdi ka na nga sala. Ikadua is second application is this: trust in Jesus. Salig sa Ginoo, siya ra makapasaylo di kanimo. Your sins and believe that Jesus forgives your sins and that you can live a new life. Believe that Jesus forgives your sins and that you can live a new life. Tuoy nga ang Ginoo makapasaylo sa imong sala, si Kristo Jesus makapasaylo sa imong mga sala. And then kagingon niya magkinabuhi ka sa bag-o nga pagkabuhi, bag-o nga pagkinabuhi. So biyaan nimo tong mga sala, alagad ka nga matinud-anon diha sa Ginoo. And then second to the last, turn away from sin. Biyae ang imong sala. Avoid returning to sins that you have been saved from. I-avoid nimo na itong mga mga nahimo nimo nga hindi makapahimaya sa Dios. And then this is the last, live with a new heart. Pag kinabuhi nga may bag-ong kasing-kasing, bag-ong nga tagipusoon, bag-ong kasing-kasing in the sense nga mualagad ka sa Ginoo nga matinud-anon. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Higugma ang Ginoo nga imong Dios, kay siya ang naghatag kanato sa kagawasan sa mga dautan nga mga buhat sa kalibutan. Usbon nako ang Ezekiel 18:30, busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel, ang matag-usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, paginulsol kamo og biyae ang inyong mga sala aron dili kamo mamatay. So mao ni ato nga natun-an karong gabi it's time na. So ako ra gyud panginaot nga i-support nato ni nga buhaton. Iyan ni sa Ginoo, dili ni ako ra. Gigamit ra ko nini nga magbasa, magtuon sa balaan nga pulong, but kita tanan nini maoy nagatuon nini. So and it is an opportunity for us that we can still study sa balaan nga pulong sa Ginoo before ta nga mag-adto sa ato nga pagpaulay. So salamat sa karong gabi sa inyong pagpadayon sa pakiguban kanato sa pag-meditate sa balaan nga pulong sa Ginoo. Magaampo kita, balaan nga Dios, langit nun nga Amahan. Salamat sa mga reminders na pud nimo di kanamo. Salamat Ginoo nga ang imong paghukom di kanamo, ang basihanan kung paano kami Ginoo magkinabuhi niining kalibutan. Bani kami bisan pa karong gabi lagi kami kalinaw. Salamat sa mga higala na mo Ginoo, mga friends na mo sa Facebook, mga nagasuporta nini nga buhaton di sila. Lagi mas lagi Ginoo kalinaw bisan pa sila pagpauway karon. Prepare sila Ginoo sa ilang mga activity ugma, ilang mga plano sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagpromisa nga kung itugyan namo Ginoo ang among mga plano diya sa imong kinabuhi, ikaw gyud tabang niini. Ani nagatugyan kami karong gabi kung may naapod nga naa sa kaluya sa ilang mga lawas, amo pagampo Ginoo, paghangyo di kanimo nga i-restore ila Ginoo nga kusog aron nga makapadayon sila sa ilang buhaton, sa ilang mga plano Ginoo.
Itugot Ginoo nga mga ginagamit nila Ginoo nga medicine maka-revive sa ilang kusog para nga magamit nila adlaw-adlaw, makatrabaho sila adlaw-adlaw. Salamat karong gabi sa ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwa sa among gitugyan o gisaling tanan. Amen. Kay mayog gyud nga gabi sa tanan.